May mga sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. Hindi ito sakit ng katawan, kundi sakit ng puso at ng kaluluwa. Ito yung sakit na dulot ng isang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo, yung taong tinuring mong parang tunay na anak. Pero sa huli, siya pa pala ang sasaksak sa iyo ng talikuran. Ang pangalan ko po ay Manuel, isang byudo na malapit ng mag-70 anyos. At ang kwentong ito ay tungkol sa kahihiyan na halos pumatay sa akin. Isang kahihiyan na dala hindi ng kahirapan, kundi ng kataksilan. Nagsimula ang lahat ng ipakilala sa akin ng kaisa-isa kong anak na si Isabel, ang lalaking pakakasalan niya, si Marco. Mula pa lang sa simula, ibinukas ko na ang aking tahanan at puso para sa kanya. Sa isip ko, hindi ako nagkaroon ng anak na lalaki kaya't siya na ang ituturing kong tunay na anak. Ibinigay ko ang lahat, ang respeto, ang suporta at higit sa lahat, ang tiwala. Ang tiwala ng isang ama. Pero hindi ko alam na habang nakangiti siya sa akin, meron na pala siyang ibang plano. Habang tinatapik niya ang aking balikat, unti-unti na pala niyang nilalason ang isip ng sarili kong anak laban sa akin. Nagsimula sa maliliit na bagay, masyadong pakialamero si tatay. Naririnig kong bulong niya kay Isabel. Matanda na siya, hindi na niya naintindihan ang panahon ngayon. At ang anak ko, dahil sa pagmamahal sa kanya, ay naniwala. Ang dating araw-araw na tawag ay naging lingguhan. Ang lingguhang pagbisita ay naging buwanan hanggang sa tuluyan ng nawala. Ang kahihiyan, ang hiya na maramdaman mong para kang estranghero sa sarili mong pamilya ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko araw-araw. Pero tiniis ko. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, basta't masaya ang anak ko, ayos lang ako. Hindi nila alam na simula nang pumanaw ang aking asawa, si Isabel, na ang naging sentro ng aking mundo. Nag-iisa ko siyang pinalaki. Nagtrabaho ako sa umaga at nag-extra pa sa gabi para lang mapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Lahat ng ipon ko, lahat ng pagod ko ay para sa kinabukasan niya. Noong sila'y ikinasal, ako pa ang nagbigay ng malaking halaga para sa paunang bayad sa kanilang bahay. Ang bahay na iyon ay hindi lang basta istruktura. Simbolo iyon ng lahat ng sakripisyo ko, ng pangarap ko para sa kanya. Pero para kay Marco, ano lang ba ako? Isa lang akong matandang bangko na kapag nakuha na ang kailangan, isinasara na at kinakalimutan. Isang matandang walang silbi, walang pakialam, walang utang na loob. Iyon ang pinakamasakit. Ang maramdaman mong wala kang halaga sa mga taong binigyan mo ng lahat. Ganyan ang naramdaman ko sa loob ng 2 taon. Nag-iisa sa bahay na ito, naghihintay ng tawag o kahit isang text man lang na hindi na dumating. Pero may isang bagay na hindi alam ni Marco tungkol sa akin. Akala niya dahil matanda na ako, mahina na rin ako. Akala niya dahil tahimik ako, tanga na ako. Akala niya dahil mapagbigay ako, mauubusan ako. Dito siya nagkamali. Ang hindi niya alam ay sa ilalim ng mga kulubot na ito at puting buhok ay may isip na hindi pa mapurol. Sa likod ng pagiging mahinahon ko ay may nag-aalab na pagmamahal ng isang ama. At ang pagmamahal ng isang ama, kapag sinaktan mo ang kanyang anak, ay mas matalim pa sa kahit anong patalim. Ang maliit na matandang ito na tinuring niyang basura, ang matandang ito na pinaliwala niya, ay may itinatagong alas, isang lihim na yaman na hindi pera o ari-arian. Ang aking alas ay ang katotohanan at ang pasensya kong maghintay ng tamang panahon para ilabas ito. Ginamit niya ako bilang isang pawn, isang tagabigay lang para makuha niya ang reyna niya. Pero hindi niya alam na ang pawn na minamaliit niya kapag nakaabot sa dulo ay pwedeng maging kahit anong piyesa na gugustuhin nito. At ako, pipiliin kong maging mangangaso. Ang lahat ng lakas na iyon ay nagsimulang gumising sa isang gabing hindi ko malilimutan, isang gabing malamig, kung saan binago ng Diyos ang lahat. Pauwi na ako mula sa pagbisita sa puntod ng aking asawa, pagod na pagod. Ang gusto ko lang ay umuwi at magpahinga. Ngunit sa paglalakad ko sa isang madilim na eskinita, may nakita akong isang anyo na nakahandusay sa pagitan ng mga karton.
Isang palaboy, sabi ko sa sarili ko, ngunit may kung anong pamilyar sa kanya, ang kanyang buhok, ang paraan ng kanyang pagbaluktot para protektahan ang sarili mula sa lamig. At nang lumapit ako, gumuho ang mundo ko, ang anak ko, ang aking Isabel. Ang dugo't laman ko ay nakahiga sa maruming semento na parang basura. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit ng kalooban, nawala ang lungkot, ang natira na lang ay isang nag-aalab na apoy sa loob ko, isang pangako. Hindi ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa bahay na ibinenta niya, hindi ito tungkol sa paghihiganti na magdudulot lang ng gulo. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal, ang dangal ng anak ko at ang dangal ko bilang isang ama, ang lalaking iyon. Ang manugang na tinuring kong anak ay kumuha ng lahat mula sa amin. Ngayon, kukunin ko ang lahat sa kanya pero hindi sa paraang marahas. Kukunin ko ito sa paraang hindi niya inaasahan. Bibigyan ko siya ng isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Kung naranasan niyo na pong maging dayuhan sa sarili niyong tahanan, kung naramdaman niyo na pong mabalewala matapos ibigay ang lahat na paki-like at share po ng video na ito po ang simula ng aking kwento. At huwag niyo po sanang kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto ko pong marinig ang inyong mga kwento. Halina't pakinggan niyo po kung paano sinimula ng isang simpleng ama ang isang laban na babago sa buhay naming lahat. Kinabukasan, nagising ako bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay. Hindi dahil sa sanay akong gumising ng maaga, kundi dahil hindi naman talaga ako nakatulog. Paano ako makakatulog kung ang bawat pagpikit ko, ang nakikita ko lang ay ang larawan ng aking anak na nakahandusay sa kalsada? Umupo ako sa gilid ng aking kama at napahawak sa aking dibdib. Ang sakit, Diyos ko po, ang sakit. Dahan-dahan akong bumangon at nagtimpla ng kape. Ang bawat galaw ko ay mabagal, parang may mabigat na nakadagan sa aking mga balikat. Sumilip ako sa sala at nandoon pa rin siya. Ang aking si Isabel. Nakabaluktot sa sofa, mahigpit ang yakap sa kumot na ibinalot ko sa kanya kagabi. Ang payapa ng kanyang paghinga, parang isang anghel. Ngunit ang mga bakas ng dumi at pagod sa kanyang mukha ay isang malupit na paalala na ang pinagdaanan niya ay hindi isang panaginip. Ito ay totoo, at ito ay masahol pa sa kahit anong bangungot. Umupo ako sa isang upuan sa di kalayuan at pinagmasdan ko lang siya habang humihigop ng kape. Bumalik sa aking isipan ang lahat. Noong bata pa siya, kapag nagkakasakit, dito rin siya sa sofa na ito humihiga. At ako naman, hindi aalis sa tabi niya, dala-dala ang maligamgam na tubig at pimpo. Noong unang araw niya sa eskwela, sa tabi ko rin siya umupo sa tricycle. Mahigpit ang kapit sa braso ko, takot na takot maiwan. Noong araw ng kanyang kasal, hinatid ko siya sa altar at habang naglalakad kami, ibinulong niya sa akin, "Salamat po sa lahat, Tay. Mahal na mahal ko po kayo." Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ngunit habang tinititigan ko ang aking anak, napagtanto ko na ang tanong ay hindi saan ako nagkamali, kundi sino ang gumawa nito sa kanya? At may isang pangalan lang na lumalabas sa aking isip. Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking nangakong aalagaan ang aking prinsesa. Maya-maya narinig ko siyang gumalaw. Dahan-dahan siyang umupo, kinukusot ang kanyang mga mata na parang isang batang kagigising lang. Nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ang ngiting nakasanayan ko. Ito ay isang basag na ngiti. Isang ngiting pilit na sinisikap buuin, pero kitang-kita mo ang mga bitak. "Tay," sabi niya sa mahinang boses, "magandang umaga po." Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Inabot ko ang kanyang kamay. Malamig, napakalamig na parang hindi na ito nasikatan ng araw ng matagal na panahon. "Anak," sabi ko ng may buong pag-iingat, "hindi mo kailangang magsalita kung hindi ka pa handa. Pero nandito lang ako, hihintayin kita." Umiling siya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Gumuhit ng malinis na linya sa marumi niyang pisngi. "Hindi po, Tay.
kailangan ko na pong sabihin. Kung hindi po ngayon, baka hindi ko na po kayanin. Huminga siya ng malalim, isang paghingang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, at doon na nagsimula ang lahat. 2 taon na po, Tay. 2 taon na niya akong niloloko, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Noong una, akala ko po stress lang sa trabaho. Lagi siyang galit. Laging mainit ang ulo. Pagkatapos, nagsimula na siyang humingi ng pera. Maliit lang daw po para sa negosyo. Pinagkatiwalaan ko siya. Tay, asawa ko po siya. Napayukom ako ng kamao sa ilalim ng lamesa. Alam ko na kung saan patungo ang kwentong ito, ngunit kailangan kong pakinggan. Kailangan kong malaman ang lahat. Isang araw, pagpapatuloy niya, umuwi siyang galit na galit. Isang papel ang inilapag niya sa harap ko. Isang deed of sale, sabi niya. Kailangan daw mailipat sa pangalan niya ng buo ang titulo ng bahay. Para daw mas madali siyang makakuha ng loan para sa isang malaking proyekto. Para daw po iyon sa kinabukasan namin. Hindi po ako pumayag nung una, sabi niya, habang umiiling. Sabi ko, bahay natin yon, pareho nating pinaghirapan. Pero sumigaw siya, Tay, sinigawan niya ako? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Sabi niya. Ako ang lalaki. Ako ang mas nakakaalam. Gabi-gabi niya po akong kinumbinsiya, Tay. Gabi-gabi niya akong sinisigawan. Pinaparamdam na ako ang kontrabida, na ako ang humahadlang sa pag-asenso namin, hanggang sa napagod na lang po ako. Napagod na akong makipagtalo. Pumirma po ako. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang anak ko, ang matapang kong anak, paano siya naging ganito? Paano siya hinayaang apihin ng ganito? Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, sabi niya, lalo pang humina ang boses, naging mabait siya ulit. Sandali. Pagkatapos, nawala na lang siya. 2 araw, 3 araw, 1 linggo, hindi umuuwi, hindi sumasagot sa tawag. At isang araw, may kumatok na lang po sa pinto. Isang pamilya. Sila na daw po ang bagong may-ari ng bahay. Huminto siya para huminga. Ang kanyang dibdib ay umaalon. Hindi po ako makapaniwala. Ipinakita nila ang mga dokumento. Nandoon po ang pangalan at pirma ni Marco. Ibinenta niya ang bahay natin, Tay, nang wala man lang pasabi. Magkano? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ko, isang salitang malamig at mabigat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at kahihiyan. 5 milyon, bulong niya, 5 milyon, 5 milyong piso. At nasaan ang pera? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Umiling siya at tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Wala po, Tay. Wala po siyang iniwan sa akin kahit isang kusing. Nang tawagan ko siya, sinabi niya lang, tapos na tayo, huwag mo na akong guguluhin. Pagkatapos, hinarangan na niya ako sa lahat. Doon na nagsimula ang kanyang impyerno. Pinalaya siya sa sarili niyang pamamahay. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pero ang kakarampot na kinikita niya ay hindi sapat para sa upa. Nakitira siya sa mga kaibigan, pero sino ba naman ang hindi mapapagod sa pabigat? Isa-isa, nagsawa sila. Mula sa bahay ng kaibigan, napunta siya sa murang motel. Mula sa motel, napunta siya sa kalye. Bakit hindi ka umuwi, anak? Tanong ko, ang boses ko ay basag na. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang pinakamatinding dahilan. Kasi po, nahihiya ako, Tay, sabi niya. Nahihiya po ako na makita niyo akong ganito, talunan. At dahil sinabi niya po sa akin, paulit-ulit niyang sinabi sa akin na pabigat lang ako sa inyo, na mas magiging payapa ang buhay niyo kung wala ako, na kapag bumalik ako sa inyo, sisirain ko lang daw po ulit ang buhay niyo. At ako naman, si tanga, naniwala po ako sa kanya. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ko ay napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib, galit. Isang purong galit na hindi ko naramdaman sa buong buhay ko. Tumayo ako, hindi ko na kayang manatiling nakaupo. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Nakatira po siya sa isang condominium sa BGC, kasama ang babae niya, si Chloe. Sabi po ng mga dating kapitbahay, buntis daw po ang babae, kaya pala siya nagmadaling ibenta ang bahay. Kailangan niya ng pera para sa bago niyang buhay. Bagong buhay. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Isang bagong buhay na itinayo sa mga guho ng buhay ng anak ko. Doon ko napagdesisyonan. Hindi ito pwedeng palampasin.
Ang lalaking ito ay kailangang managot. Matapos naming mag-usap ni Isabel, hinayaan ko muna siyang magpahinga sa kanyang dating kwarto. Isinara ko ng marahan ang pinto at bumalik ako sa sala. Ang aming munting tahanan na dati puno ng tawanan at masasayang alaala ay nababalot ngayon ng isang mabigat na katahimikan, isang katahimikang puno ng sakit. Umupo ako sa aming lumang silya at tinitigan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito nagtrabaho sa bukid, nagbuhat ng saku-sakong bigas, nagkumpuni ng sirang bubong, lahat para lang mabigyan ng magandang buhay ang aking anak. At ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa galit. Gusto kong manuntok, gusto kong sumigaw, gusto kong puntahan ng lalaking yon at ngunit huminto ako. Huminga ako ng malalim. Ano ang mangyayari kung gagawin ko iyon? Baka makulong pa ako. Sino na lang ang mag-aalaga kay Isabel? Hindi. Hindi iyon ang tamang paraan. Sabi nga ng yumaong asawa ko, ang init ng ulo, Manuel, ay parang apoy. Kung hahayaan mo, ikaw din ang unang masusunog. Kailangan kong gamitin ang aking isip. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging matalino. At doon, naalala ko ang sinabi ni Isabel. Isang bagay na ibinigay niya sa akin bago siya natulog. Isang sobre. Isang luma at lukot-lukot na sobre na halos mapunit na. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at inilapag sa lamesa. Ito na siguro ang tinatawag nilang pag-asa. Dahan-dahan kong pinuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle, mga kopya ng email, mga text message na nakaprint sa bond paper, mga kopya ng kontrata, mga bank statement. Pinag-aralan ko ang bawat isa. Noong una, magugulo, parang mga putol-putol na impormasyon. Ngunit habang tinititigan ko ng matagal, unti-unting nabubuo ang isang malinaw na larawan, isang larawan ng panloloko, isang larawan ng kasakiman. Nandoon ang email kung saan kinukumbinsi ni Marco ang isang ahente ng real estate na bilisan ang proseso ng pagbebenta. Kahit mas mababa ng kaunti, ayos lang, basta mabilis, nakasulat doon. Bakit siya magmamadali? Dahil sa isa pang piraso ng ebidensya. Isang bank statement. Nagpapakita ng isang malaking deposito, 5 milyong piso, at sa sumunod na linggo, sunod-sunod na pag-withdraw, mga malalaking halaga na inilipat sa isang account na hindi ko kilala. Ang pangalan sa account na iyon ay Chloe, ang kabit niya. At ang huli, ang pinakamatibay na ebidensya, isang printout ng text message galing kay Chloe ipinadala kay Marco 3 buwan bago pa man ibenta ang bahay. Ang sabi sa mensahe, ibenta mo na. Kailangan na natin ng pera para sa down payment ng apartment sa Serendra. Bilisan mo na, mahal. Napapikit ako ng mariin. Hindi lang ito simpleng pag-abandona. Ito ay isang planadong krimen. Isang sabwatan. Ginamit nila ang aking anak. Ginamit nila ang tiwala niya. At pagkatapos ay itinapon siya na parang basahan. Dito na nabuo ang aking plano. Hindi ko sila susugurin ng harapan. Hindi pa. Dahil kapag ginawa ko iyon, magkakaroon sila ng pagkakataong magsinungaling, magtago at sirain ang mga ebidensya. Ang kailangan kong gawin ay mangalap pa ng impormasyon. Kailangan kong malaman ang kanilang mundo. Kailangan kong makita kung paano sila nabubuhay sa perang ninakaw nila mula sa aking anak. Nagbihis ako. Isinuot ko ang aking pinakamaayos na polo at pantalon. Kinuha ko ang sobre at inilagay sa loob ng isang folder. Nag-iwan ako ng sulat para kay Isabel na nagsasabing may aasikasuhin lang ako. Sumakay ako ng bus papuntang Bonifacio Global City or BGC. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang ikumpara ang tanawin. Ang mga simpleng bahay sa aming lugar, napalitan ng matatayog na gusaling salamin, ang mga maingay na tricycle, napalitan ng mga mamahaling sasakyan na tahimik na dumadausdos sa kalsada. Ito ang mundo ni Marco ngayon. Isang mundong banyaga sa amin, isang mundong itinayo sa kasinungalingan. Bumaba ako sa tapat ng The Serendra Towers. Napatingala ako, ang taas, ang ganda, ang nakakainsulto. Para kang isang langgam na tumitingin sa isang palasyo. Isang palasyo kung saan nakatira ang halimaw na sumira sa aking pamilya.
Naglakad ako papunta sa entrance at tulad ng inaasahan, hinarang ako ng isang security guard na naka-uniforme. "Sino po ang bibisitahin nila, sir?" Tanong niya ng magalang pero formal. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. "May iiwan lang akong dokumento para kay Mr. Marco," sabi ko sa kalmadong boses. "Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang abiso, sir." "Naiintindihan ko," sagot ko. "Pwede bang hintayin ko na lang siya dito sa lobby? Importante kasi ito, mga legal na dokumento." Ang salitang legal ay tila may epekto. Nag-atubili siya sandali, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siguro dahil sa aking edad at anyo, naisip niyang hindi naman ako gagawa ng gulo. Tumango siya. "Sige po, sir. Dito lang po sa lobby." Pumasok ako. Ang lamig ng aircon ay tumama sa aking balat. Umupo ako sa isa sa mga malambot na sofa, inilapag ang folder sa aking kandungan at nagsimulang maghintay. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko pero alam ko na sa lugar na ito may matutuklasan ako. Ang unang hakbang ng aking plano ay nagsimula na. Habang nakaupo ako sa malamig at maluwag na lobby ng Serendra, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay iba ang kilos, iba ang pananamit. Mga naka-business suit, mga kabataang mag-asawa na may dalang shopping bags mula sa mga mamahaling tindahan, mga dayuhan. Lahat sila ay may isang bagay na pare-pareho, isang aura ng karangyaan at kapanatagan. Isang kapanatagan na ninakaw mula sa aking anak. Nagpanggap akong abala sa pagbabasa ng isang lumang dyaryo na nakita ko sa lamesa, ngunit ang aking mga mata ay palihim na nagmamasid. Pinag-aaralan ko ang bawat kilos, bawat mukha. Sinusubukan kong alamin kung paano gumagana ang mundong ito. Makalipas ang halos kalahating oras, isang babae na may dalang mga grocery bag ang pumasok. Medyo may edad na rin siya, marahil ay nasa 50. Nagtama ang aming mga mata at nginitian niya ako ng bahagya. Isang magalang ng ngiti na karaniwan sa ating mga Pilipino. Umupo siya sa sofa na hindi kalayuan sa akin at nagbuntong hininga, tila napagod sa pamimili. Ito na siguro ang pagkakataon ko. Kailangan kong sumubok. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Magandang hapon po, ma'am," pati ko nang may paggalang. "Pasensya na po sa abala. Bago lang po kasi ako dito. May hinahanap lang po akong unit." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, pero mabait. "Sino po bang hinahanap ninyo? Baka matulungan ko po kayo. Dito po ako nakatira." "Ah, salamat po," sabi ko. "Hinahanap ko po sana si Mr. Marco. Sa 4B daw po." Sa pagbanggit ko pa lang ng pangalan ni Marco, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang bahagyang ngiti at napalitan ito ng isang halo ng awa at pagkadismaya. Tumingin siya sa paligid na parang tinitiyak na walang ibang nakakarinig. "Kano-ano po ninyo si Marco?" tanong niya sa mas mahinang boses. Ako po ang ama ng asawa niya, si Isabel." Lalong lumambot ang kanyang mukha. Lumapit siya ng kaunti. "Tatay, kayo po pala ang tatay ni Isabel," sabi niya, na parang may bigat sa kanyang dibdib. Diyos ko po, matagal ko na pong gustong makausap ang pamilya niya, pero hindi ko po alam kung paano. Kumunot ang noo ko. "Bakit po? May problema po ba?" Muli siyang sumulyap sa paligid. "Halika po, tay. Huwag po tayo dito mag-usap." Isininyas niya sa akin na sumunod sa kanya sa isang sulok ng lobby na hindi gaanong dinadaanan ng tao. "Ako po si Aling Nena," pagpapakilala niya. "Kapitbahay po nila ako sa 4th floor. Lagi ko pong nakikita si Isabel noon. Isang napakabait na bata, laging nakangiti. Pero nitong mga huling buwan bago siya nawala, iba na po siya." "Anong pong ibig ninyong sabihin?" Nagatubili siya sandali na parang nag-iisip kung tama bang sabihin sa akin. Ngunit sa huli nanaig ang kanyang konsensya. "Lagi ko po siyang naririnig na umiiyak sa loob ng unit nila, tay. Minsan sa sobrang lakas, rinig po hanggang sa amin. At si Marco, lagi po siyang sinisigawan. Mga salitang hindi po dapat sinasabi sa isang asawa. Wala kang silbi? Pabigat ka sa buhay ko man. Mga ganoong salita po. Ang bawat salita ni Aling Nena ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa aking puso. Ang anak ko,
Tiniis niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. May isang gabi po, pagpapatuloy niya, lalo pang humina ang kanyang boses, nakita ko po sila sa hallway, nagtatalo. Itinulak po ni Marco si Isabel, hindi naman po malakas na tulak pero sapat na para matumba ang anak ninyo. Tinulungan ko po siyang tumayo. Pagkatapos noon, nagsumbong po ako sa administrasyon. Pero ang sabi lang ni Marco, nadulas lang daw po si Isabel at dahil malakas ang kapit ni Marco sa supervisor dito, wala pong nangyari. Pinaniwalaan po siya. Napayukom ako ng kamao. Ang galit sa loob ko ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Hindi lang pala pera ang ninakaw niya. Ninakaw din niya ang dangal at kaluluwa ng aking anak. At yung babae po niya, dagdag ni Aling Nena, si Chloe, matagal na po siyang dinadala ni Marco dito. Tay, bago pa man po sila maghiwalay ni Isabel, kitang-kita po ng dalawang mata ko. Hawak kamay pa silang sumasakay sa elevator. Isang sekreto pong alam ng marami dito sa building, pero walang gustong makialam. Huminto sa paghinga ang mundo ko. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay na doble, na triple. Ang panloloko ay mas malalim at mas matagal na palang nangyayari kaysa sa aking inaakala. Ang anak ko ay nabubuhay sa isang kasinungalingan sa ilalim ng iisang bubong habang ang kanyang asawa ay hayagang nagpapakasaya sa iba. Ang kahihiyan, ang sakit, hindi ko kayang isipin. Salamat po, Aling Nena, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi na lumabas. Salamat po sa pagsasabi ng totoo. Hinawakan niya ang aking braso. Walang anuman po, Tay. Hindi po deserve ng anak ninyo ang nangyari sa kanya. Isa po siyang mabuting tao. Tumango siya at nagpaalam na iniwan akong nakatayo doon. Gulong-gulo ang isip at nag-aapoy ang puso. Hindi pa ako handang umuwi. Ang mga nalaman ko ay masyadong mabigat. Kailangan ko ng hangin. Lumabas ako ng gusali at naglakad-lakad sa paligid. Ang mga hardin ay napakaganda. Ang mga ilaw ay kumukutitap na parang mga bituin. Isang perpektong lugar, isang perpektong kasinungalingan. Napatingala ako sa gusali, hinahanap ang ikaapat na palapag at doon sa isang balkonahe, nakita ko sila, siya, si Marco. Nakatayo doon na may hawak na kopita ng alak, ang kanyang mukha ay nakangiti, tumatawa sa kung anong sinasabi ng kanyang kasama. At ang kasama niya, ang babae, si Chloe. Malaki na ang kanyang tiyan, halatang halata na ang kanyang pagbubuntis. Nakasandal siya kay Marco at pareho silang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na parang sila ang hari at reyna ng mundo. May maririnig kang mahinang tugtog mula sa kanilang unit. May selebrasyon, may kaligayahan. At ako, nakatayo sa ibaba, sa dilim na parang isang aninong nagmamasid sa kanila. Ang kaibahan ng kanilang mundo sa mundong pinanggalingan ng aking anak kagabi ay parang langit at lupa. Sila ay nasa langit habang ang anak ko ay nasa impyerno. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko lang sila. Bawat tawa nila ay parang isang sampal sa aking mukha. Bawat paghaplos ni Marco sa tiyan ni Chloe ay parang isang saksak sa aking puso. Inimbak ko ang lahat ng iyon. Inimbak ko ang larawan nila sa aking isipan. Ang larawang iyon ang magiging gatong ko. Ang magbibigay sa akin ng lakas para gawin ang dapat kong gawin. Nang pumasok na sila sa loob ng kanilang apartment, saka lang ako tumalikod. Sa paglakad ko palayo sa gusaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang plano ko ay tama. Ang paggamit ng dahas ay para sa mga taong talunan. Ang paggamit ng isip at estratehiya, iyon ang para sa mga gustong manalo. Hindi niya alam, pero ang matandang hinamak niya, ang matandang minamaliit niya, ay nakita na ang kanyang kahinaan at sa susunod na pagkikita namin, sisiguraduhin kong malalaman niya kung sino talaga ako, hindi lang isang matanda, kundi isang ama. Lumipas ang isang gabi na halos hindi ko naipikit ang aking mga mata. Ang imahe ni Marco at Chloe na masayang nagtatawanan sa kanilang balkonahe ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan, na parang isang sirang plaka. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang mga larawang iyon ay lalo pang nagpatibay sa aking desisyon. Ang araw na ito ay ang araw ng simula ng paniningil. Maaga akong bumangon. Nagtimpla ako ng kape, ngunit hindi ko ito ininom.
Umupo lang ako sa aming maliit na kusina, tinititigan ng folder na naglalaman ng mga ebidensya. Bawat papel sa loob nito ay isang bala, at ngayon handa na akong iputok ang unang bala. Hinalikan ko si Isabel sa noo habang mahimbing pa siyang natutulog. Pabalik din ako, anak, bulong ko. Tatapusin ko na ito. Nagsuot ako ng aking pinakamalinis na long-sleeved polo, isang bagay na isinusuot ko lang tuwing may espesyal na okasyon tulad ng Pasko o Bagong Taon. Ngayon ang okasyon ay espesyal. Ito ang araw na ibabalik ko ang dangal ng aking pamilya. Muli akong naglakbay patungong BGC. Sa pagkakataong ito, wala nang kaba o pag-aalinlangan sa aking mga hakbang. Tanging determinasyon. Bawat tapak ko sa semento ay may bigat, may layunin. Pagdating ko sa Serendra, nakilala na ako ng gwardiya sa umaga. Bahagya siyang tumango sa akin na parang alam na niya kung bakit ako naroroon. Hindi na niya ako pinigilan. Dire-diretso akong pumasok sa lobby at sumakay sa elevator. Habang paakyat ang elevator, 4, 5, 6, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa aking refleksyon sa makintab na pader. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may mga mata na nag-aalab. Ang apoy na iyon ay ang pagmamahal ng isang ama. Bumukas ang pinto ng elevator sa ika-4 na palapag. Tahimik ang hallway. Dahan-dahan akong naglakad, ang tunog lang ng aking sapatos ang maririnig. Bawat hakbang ay papalapit sa pinto ng halimaw. Huminto ako sa tapat ng Unit 4B. Tinitigan ko ang numero, itinaas ko ang aking kamay at kumatok ako. Hindi mahina, hindi rin malakas. Isang katok na may awtoridad, walang sumagot. Kumatok ako ulit sa pagkakataong ito, mas malakas na. Maya-maya narinig ko ang mga yabag na papalapit sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang mukha niya. Si Marco. Nakasuot lang siya ng sando at shorts, magulo pa ang buhok, halatang kagigising lang. Mayroon siyang isang mayabang na ngiti sa kanyang labi hanggang sa makita niya ako. Ang ngiti ay unti-unting naglaho na parang natunaw. Napalitan ito ng gulat pagkatapos ay inis at sa huli, isang bahid ng takot na sinubukan niyang itago. Kayo, sabi niya, ang boses niya ay may halong pagkamuhi at pagtataka. Ang paggamit niya ng salitang kayo, imbes na ikaw, ay hindi dahil sa paggalang, kundi para iparamdam sa akin na malayo kami sa isa't isa, na isa lang akong estranghero. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi ako sumagot kaagad. Sa halip, tiningnan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Pinag-aralan ko ang bawat detalye, ang mamahaling relo sa kanyang braso, ang malinis at makinis niyang balat, ang aura ng kayabangan na bumabalot sa kanya. Ito pala ang itsura ng isang taong nabubuhay sa kasinungalingan. Lalo siyang hindi mapakali sa aking pananahimik. Wala kayong karapatang pumunta sa bahay ko, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses para magmukhang may awtoridad. Umalis na kayo. Doon na ako nagsalita. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat na hindi niya maaaring baliwalain. Nandito ako para kausapin ka, Marco. Isang maikling nerbiyosong tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Kausapin? Kasalanan niya kung ano ang nangyari sa kanya. Isa siyang inutil na hindi kayang buhayin ang sarili niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ito. Ang bawat hibla ng aking katawan ay gustong sugurin siya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi. Hindi ko ibibigay sa kanya ang gusto niya. Hindi ako bababa sa kanyang level. Huminga ako ng malalim. Uulitin ko lang ito ng isang beses, Marco, sabi ko. Ang bawat salita ay may yelo sa lamig. Magsalita ka tungkol sa anak ko ng may respeto. Kung hindi, mas magiging masama ito para sa iyo. Kumunot ang kanyang noo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng paghamon. Masama? Tinatakot mo ba ako, matanda? Hindi, sagot ko. Hindi inaalis ang aking tingin sa kanyang mga mata. Ang pananakot ay pagsasabi ng isang bagay na baka mangyari. Hindi ako gumagawa ng mga baka. Ang ginagawa ko ay mga katotohanan. Muli siyang tumawa sa pagkakataong ito mas malakas, ngunit halatang pilit. At ano naman ang gagawin mo? Susuntukin mo ako? Tatawag ka ng pulis?
Sasabihin mo sa buong mundo na isang talunan ang anak mo? Ito na. Ito na ang sandaling hinintay ko. Itinaas ko ng bahagya ang folder na hawak ko. Hindi ko ito binuksan. Ipinakita ko lang sa kanya. Ang mga mata niya ay agad na napakurito. Ang kanyang pagtawa ay biglang natigil. Ang takot ay bumalik. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na. Papasukin mo ako, utos ko? Hindi, mabilis niyang sagot. Kung ganoon, dito tayo sa labas mag-uusap, sabi ko. Itinaas ko pa ng kaunti ang folder para makita ng sino mang dadaan. Nakita kong sumulyap siya sa hallway, nerbiyoso. Ayaw niyang magkaroon ng eskandalo. Ano ba ang nasa loob niyan? Tanong niya. Ang boses niya ay halos pabulong na. Ang dapat mong ikabahala, sagot ko. Mga kopya ng email at mga text message, mga bank statement, mga transaksyon na hindi mo maipapaliwanag, mga pag-uusap ninyo ng kabit mo bago mo pa man iwanan ng anak ko. Huminto ako sandali, hinayaan kong pumasok sa isip niya ang bawat salita ko. Pagkatapos, ibinigay ko ang huling dagok. At ang pinaka-interesante sa lahat, Marco, ang patunay na nagsagawa ka ng estafa, ang patunay ng panloloko mo sa pagbebenta ng bahay, isang ari-arian na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, isang ari-arian na, ayon sa batas, ay hindi dapat na ilipat sa pangalan mo nang walang pahintulot mula sa aking anak. Nakita ko ito. Nakita ko ang pagbabago. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Naging maputla siya na parang isang papel. Nakita ko siyang napalunok. Nakita kong bahagya siyang nanghina at umatras ng isang hakbang. Hindi. Hindi mo alam ang sinasabi mo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Nawala na ang lahat ng kayabangan. Isang maliit at kontroladong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang nangiting hindi nagmula sa saya, kundi sa tagumpay. Alam ko ang lahat, Marco, at ang hindi ko pa alam, haalamin ko. Nandito lang ako ngayon para bigyan ka ng babala. Bukas, hindi na ako magbababala. Narinig kong may gumalaw sa loob ng apartment. Isang boses ng babae, si Chloe. Mas lalong nataranta si Marco. Ayaw niyang marinig ng babae niya ang pinag-uusapan namin. Sumandal ako ng bahagya papalapit sa kanya. Ang anak ko, natulog sa kalye. Mag-isa, giniginaw, gutom at wasak, habang kayo dito ay nagpapakasaya. Tapos na iyon. Wala kang mapapatunayan, pilit niyang sinabi, ngunit wala nang lakas ang kanyang mga salita. Ngayon, wala pa akong kailangang patunayan, sagot ko. Ngayon, nandito lang ako para sabihin sa iyo na alam ko na, bukas, iba na ang usapan. Pinuksan niya ang kanyang bibig para magsalita pa, ngunit walang lumabas na salita. Nakatayo lang siya roon, paralisado, nakatingin sa matandang lalaki na inakala niyang mahina dahil lang sa mga puting buhok nito. Nginitian ko siya ulit. Isang maliit, kontrolado at mapanganib ng ngiti. Magsaya ka sa araw mo, Marco, sabi ko sa kanya. Dahil kakaunti na lang ang mga araw na ganito ang matitira sa iyo? Pagkatapos noon, tumalikod na ako. Naglakad ako papalayo ng may dignidad. Bawat hakbang ko ay matatag. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa aking likuran, puno ng galit, pagkalito at higit sa lahat, takot. Isang takot na hindi niya naramdaman kailanman sa buong buhay niya. Nagawa ko na ang unang bahagi ng aking plano. Naipakita ko na sa kanya ang aking mga baraha, ngunit hindi ko pa inilalapag ang mga ito sa lamesa. Alam na niya ngayon na hindi ako isang matandang basta-basta na lang mananahimik. Alam na niya na natagpuan ko siya. At alam niya kahit hindi niya aminin na sa pagkakataong ito, wala na siyang tatakbuhan. Sumakay ako sa elevator pababa habang dahan-dahang bumababa ang mga numero sa panel. 4, 3, 2, naramdaman kong unti-unting bumabalik sa normal ang aking paghinga. Walang sigawan, walang sakitan. Hindi ko man lang siya hinawakan. Ngunit nakita ko siyang nanginig. Nakita ko siyang natalo sa aming munting paghaharap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ni Marco na ang mga kamay na manginginig sa laban na ito ay hindi na ang mga kamay ng aking anak, kundi ang sarili niyang mga kamay. Ang hustisya, sabi nila, ay mabagal. Ngunit minsan dumarating ito.
Lalo na kapag ang isang ama ay nagpasya ng tumigil sa pananahimik. At ako, nagsisimula palang magsalita. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ngunit para sa akin, hindi lang ito sikat ng araw. Ito ay ang liwanag ng pag-asa, isang pag-asa na malapit nang matapos ang mahabang gabi ng pagdurusa para sa aking anak. Ang digmaan ay hindi pa tapos, pero ang unang laban ay naipanalo ko na. Pagkaalis ko sa Serendra, hindi ako dumiretso agad pauwi. Ang tagumpay ng aming munting paghaharap ni Marco ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas at kaliwanagan. Ang apoy sa aking dibdib ay hindi na lang puro galit. Ngayon, ito ay apoy ng determinasyon. Alam ko na ang susunod kong gagawin. Ang pagbabanta ay isa lamang hangin kung walang kasunod na aksyon. At ang aksyon na kailangan ko ay hindi na galing sa akin kundi sa batas. Dumiretso ako sa maliit na opisina ng isang matalik kong kaibigan sa Quiapo, si Attorney Reyes. Si Samuel kung tawagin ko. Magkababata kami at siya ang isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. Isa siyang matandang abogado na sanay na sa mga kasong tila walang pag-asang manalo. Ang kanyang opisina ay simple lang, puno ng mga luma at makakapal na libro ng batas, ngunit ang kanyang isip ay kasing talas pa rin ng isang bagong labaha. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na siyang nagbabasa sa likod ng kanyang lamesang gawa sa narra. Nang makita niya ako, ibinaba niya ang kanyang salamin at isang seryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Manuel, pati niya, napadaan ka, mukhang may dala kang mabigat. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag ko ang folder sa kanyang lamesa at ikinuwento ko ang lahat. Mula sa gabing natagpuan ko si Isabel sa kalye hanggang sa mga ebidensyang nakita ko at sa paghaharap namin ni Marco kaninang umaga. Nakikinig lang si Samuel ng may buong atensyon, paminsan-minsan ay tumatango, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Nang matapos ako, kinuha niya ang folder at isa-isang sinuri ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, bawat papel ay kanyang pinag-aaralan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Pagkatapos ng halos kalahating oras, isinara niya ang folder, huminga ng malalim at tumingin sa akin. Manuel, sabi niya, ito ay hindi lang simpleng away pamilya. Ito ay isang malinaw na kaso ng estafa, panloloko. At base sa mga ebidensyang ito, malakas ang laban natin. Isang malaking bigat ang nabunot sa aking dibdib. Ano ang kailangan nating gawin, Samuel? Kailangan nating mag-file ng opisyal na reklamo, paliwanag niya. Ihahanda ko ang lahat ng papeles. Kailangan lang natin ng testimonya ni Isabel kapag handa na siya. Pero sa ngayon, may isang bagay tayong pwedeng gawin para iparamdam kay Marco na hindi tayo nagbibiro. Ano yon? Ngumiti si Samuel. Isang nangiting alam kong may ibig sabihin, ang mga taong tulad ni Marco Manuel, ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang kanilang imahe, ang kanilang kayabangan. Kailangan nating saktan niyon. Kinagabihan bumalik ako sa opisina ni Samuel. Handa na ang lahat. Isang makapal na dokumento, notaryado at opisyal. Ito ang formal na reklamo laban kay Marco. Nagsasaad ng lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa panloloko sa pagbebenta ng bahay hanggang sa financial abandonment. Ngunit hindi pa namin ito isusumite sa korte. May iba kaming plano. Kumuha kami ng isang kopya lang, at kinagabihan bumalik ako sa BGC. Gabi na at tahimik na ang paligid ng Serendra. Pumunta ako sa underground parking, isang lugar na malamig at medyo madilim. Alam ko kung saan nakaparada ang sasakyan ni Marco. Isang itim at makintab na sedan, isang sasakyang ipinagyayabang niya na parang isang trono. Walang katao-tao. Dahan-dahan akong lumapit sa sasakyan. Mula sa aking daladalang sobre, kinuha ko ang kopya ng reklamo. Hindi ko ito itinupi. Maingat kong inilagay ito sa kanyang windshield sa ilalim ng wiper para siguradong hindi liliparin ng hangin at para siguradong ito ang una niyang makikita kinaumagahan. Pagkatapos, umatras ako. Tinitigan ko ang aking gawa mula sa malayo. Isang simpleng papel lang yon sa isang mamahaling sasakyan. Ngunit alam ko na ang papel na iyon ay mas mabigat pa sa isang malaking bato.
Ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Umuwi ako ng may kapanatagan sa puso. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ni Isabel, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi nakarehistro. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker. "Sino ito?" tanong ko. Isang pamilyar na boses ang sumagot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mayabang. Puno ito ng gulat at hindi may paliwanag na takot. "Matanda!" boses ni Marco. Halatang halata ang panginginig. "Ano to? Anong papel ito na nasa sasakyan ko? Anong ginawa mo?" Tumingin ako kay Isabel. Nakita kong bahagya siyang natakot, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Ngumiti ako, isang ngiting malamig. "Bakit mo ginulo ang buhay ng anak ko, Marco?" Iyon lang ang isinagot ko. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Manuel. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko. Mag-usap tayo, pakiusap. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa na. Ang dating leon ay isa na, ngayong maamong tupa. "Nag-usap na tayo kahapon," kalmado kong sagot. "Teka, huwag mong ibaba." Ibinaba ko ang telepono. Tumingin sa akin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata bukod sa sakit. Nakita ko ang isang kislap. Isang kislap ng pag-asa at alam ko na nasa tama kaming landas. Pagkatapos ng tawag na iyon, alam kong nasaktan ko na si Marco. Nayanig ko na ang kanyang mundo, ngunit alam ko rin na hindi pa iyon sapat. Ang isang ahas, kahit sugatan, ay mapanganib pa rin. Kaya nitong manuklaw pabalik at ang ganti niya ay maaaring idaan niya sa aking anak. Kailangan kong siguraduhin na mawawalan siya ng lahat ng kakampi. Kailangan kong sirain ang pundasyon ng kanyang kasinungalingan at ang pundasyong iyon ay may isang pangalan, Chloe. Ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko ito gagawin. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang sumugod. Ang babae ay buntis at sa kabila ng lahat, ayaw kong makasakit ng isang ina at ng kanyang dinadalang sanggol. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang sariling kapakanan at para sa amin. Nagpasya akong humingi ulit ng tulong kay Attorney Reyes. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, nakuha namin ang impormasyon tungkol kay Chloe, ang kanyang buong pangalan, ang kanyang dating tirahan, at maging ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nalaman namin na lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya at lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Mukha siyang isang babaeng nangangarap lang ng magandang buhay. At nakita niya ang pangarap na iyon sa isang sinungaling. Nakuha namin ang address ng apartment kung saan siya dating nakatira bago pa man siya lumipat kay Marco. Nagpasya akong doon magsimula. Hindi ko siya hahanapin sa Serendra. Ayaw kong gumawa ng eksena. Gusto kong maging personal ang aming pag-uusap. Isang hapon, pumunta ako sa luma niyang apartment. Isang simpleng gusali, malinis pero hindi magarbo. Kumatok ako sa pinto at isang babaeng may edad ang nagbukas. Ang kanyang ina. Nagpakilala ako ng may buong paggalang. "Magandang hapon po. Ako po, si Manuel. Pasensya na po sa abala pero hinahanap ko po sana si Chloe. Tiningnan ako ng ginang mula ulo hanggang paa." "Bakit po ninyo siya hinahanap? Sino po kayo sa kanya?" "Isa po akong kaibigan ng pamilya," sagot ko. "May importante lang po sana akong sasabihin sa kanya tungkol po sa kinabukasan niya." Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa aking mga mata pero marahil ay naramdaman niya ang aking sinseridad. Pinapasok niya ako at pinaupo. Doon, sa kanilang maliit at simpleng sala, ikinuwento ko ang lahat. Hindi ko siya hinusgahan. Hindi ko sinabing masama ang kanyang anak. Sa halip, ikinuwento ko ang pananaw ng isang ama. Ikinuwento ko ang pagdurusa ng aking anak na si Isabel. At ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Habang tinitingnan ng ginang ang mga papel, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging pag-aalala, hanggang sa naging purong sakit. Nakita niya ang mga text message, nakita niya ang mga bank transfer, nakita niya ang katotohanan. "Diyos ko po," sabi niya, "nanginginig ang mga kamay na may hawak sa mga papel. Ang anak ko, hindi niya alam ito." Ang sabi sa amin ni Marco, hiwalay na daw sila ni Isabel bago pa man sila magkakilala.
Ang sabi niya, si Isabel daw ang nang-iwan. Iyon po ang kasinungalingan na gusto niyang paniwalaan ng lahat, sabi ko. Nang araw na iyon, nakuha ko ang pinakamahalagang kakampi na hindi ko inaasahan, ang ina ni Chloe. Siya na mismo ang nagsabi na kakausapin niya ang kanyang anak. Hindi para sirain ang relasyon nila, kundi para buksan ang mga mata nito sa katotohanan. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang boses ng babae, si Chloe. "Mr. Manuel?" tanong niya. Ang boses niya ay mahina at nanginginig. "Nakausap ko po si Mama. Gusto ko po sana kayong makausap ng personal." "Tayo lang po." Pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa labas ng BGC. Pagdating ko, nandoon na siya sa isang sulok, nakayuko at halatang umiyak. Pag-upo ko, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. "Totoo po ba?" Iyon agad ang tanong niya. "Lahat po ba ng sinabi ninyo kay Mama? Totoo po ba?" Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang folder mula sa aking bag at dahan-dahan kong inilapag sa lamesa sa harap niya. "Ikaw na ang humusga," sabi ko sa mahinahon na boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang folder. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ebidensya. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakita niya ang mga petsa. Nakita niya na nagsimula ang paglilipat ng pera sa account niya bago pa man opisyal na maghiwalay si Marco at Isabel. Nakita niya ang text message kung saan siya mismo ang nag-uutos na ibenta na ang bahay. Pero ang sabi niya, nauutal niyang sabi, ang sabi niya, bahay niya yon, manadaw niya sa magulang niya. "Ang asawa ko po at ako," sabi ko, "kami po ang tumulong sa anak ko para mabili ang bahay na iyon. Iyon po ang aming regalo sa kanya noong siya ay ikasal. Ang perang ginamit ninyo para sa apartment na tinitirhan ninyo ngayon ay galing sa pagod at pawis ng aking anak." Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko po alam," paulit-ulit niyang sinabi. "Manloloko siya, nagsinungaling siya sa akin." "Hindi ako naparito para husgahan ka, iha," sabi ko sa kanya. "Naparito ako para ipakita sa iyo ang katotohanan. Dahil naniniwala ako na biktima ka rin. Biktima ka rin ng kanyang mga kasinungalingan. Ang gagawin mo, pagkatapos mong malaman ito, ay nasa iyo na." Tumayo na ako para umalis, ngunit bago ako makalayo, hinawakan niya ang aking kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at desisyon. "Tulungan niyo po ako, Mr. Manuel," sabi niya. "Sabihin niyo po sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ang pinakamatalinong pagtira ay hindi lang tungkol sa pagsira sa kalaban. Ito ay tungkol din sa pagkuha ng kanyang pinakamalakas na sandata. At sa araw na iyon, nakuha ko na ito. Ang pag-uusap namin ni Chloe sa coffee shop ang naging mitsa ng isang malaking sunog na hindi na kayang apulahin ni Marco. Para siyang isang hari na biglang nawalan ng kaharian. Ang babaeng inakala niyang kakampi niya hanggang sa huli, ang ina ng kanyang magiging anak, ay siya na ngayong pinakamalaking banta sa kanya. Pag-uwi ni Chloe sa kanilang condominium, agad niyang hinarap si Marco. Itinanong niya ang lahat. Inilabas niya ang lahat ng ebidensyang ipinakita ko. Noong una, sinubukan pa ni Marco na magsinungaling. Itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang niloloko ko lang si Chloe, na pineke ko ang lahat ng dokumento para sirain sila. Ngunit huli na ang lahat. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. At ang butong iyon ay diniligan ng katotohanan. Hindi na naniwala si Chloe. Doon na lumabas ang tunay na kulay ni Marco. Nang makita niyang hindi na niya kayang kontrolin si Chloe sa pamamagitan ng matatamis na salita, ginamit niya ang kanyang huling sandata. Ang takot, sumigaw siya, nagbanta. Sinabi niya na kung aalis si Chloe, sisiguraduhin niyang wala itong makukuha, na mag-isa nitong bubuhayin ang kanilang anak. Sinubukan niyang iparamdam kay Chloe na ito ang masama, na ito ang sumisira sa kanilang pamilya. Ngunit ang Marco na kaharap ni Chloe ngayon ay hindi na ang Marco na kilala niya. Ang nakikita niya na lang ay isang desperadong sinungaling na nakakulong sa sarili niyang mga panloloko. Kinagabihan, tumawag sa akin ang ina ni Chloe, umiiyak. "Manuel, kinuha ko na ang anak ko," sabi niya.
Umalis na siya sa condominium. Dito na muna siya sa amin. Takot na takot siya. Gumaan ang aking pakiramdam. Ligtas na si Chloe. At si Marco, naiwan siyang mag-isa. Ang epekto ng pag-alis ni Chloe ay mabilis at malupit. Si Marco na laging nakadepende sa suporta ng iba ay biglang nag-iisa. Nawala ang kanyang emosyonal na sandalan. Nawala ang babaeng nagpapatunay sa kanyang kayabangan. At ang pinakamasama sa lahat para sa kanya, nawala ang kanyang kakampi sa harap ng batas. Sinubukan niyang tawagan si Chloe ng paulit-ulit, ngunit hindi na ito sumasagot. Tinext niya ito ng mga panunumbat at pagbabanta, ngunit lalo lang nitong pinatibay ang desisyon ni Chloe na kumampi sa katotohanan. Samantala, kami naman ni Attorney Reyes ay kumilos na. Sa tulong ng testimonya ni Aling Nena, ang kapitbahay at ngayon sa posibleng testimonya pa mula kay Chloe, mas lalo pang lumakas ang aming kaso. Isinumite na namin ang formal na reklamo sa piskalya. Nagsimula nang gumuho ang mundo ni Marco. Ang mga kaibigan niya na dati laging nakapaligid sa kanya ay unti-unti nang lumalayo, ayaw madamay sa kanyang gulo. Ang supervisor sa condominium na dati niyang kakampi ay biglang naging formal na sa pakikitungo sa kanya. Ang balita ay mabilis kumalat. Ang successful businessman na imahe niya ay unti-unti nang nabubura at napapalitan ng imahe ng isang manloloko. Isang araw nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Reyes. Manuel, may magandang balita ako, sabi niya. Sabi, pinatawag na ng piskal si Marco para sa isang preliminary investigation at si Chloe, nagbigay na siya ng kanyang opisyal na salaysay. Sasama siya sa atin. Ito na, ang pagbaliktad ng panig ay kumpleto na. Ang babaeng dahilan ng pagkasira ng pamilya ng aking anak ay siya na ngayong magiging susi para sa aming hustisya. Ang plano ay gumagana ng mas maayos pa kaysa sa aking inaasahan. Ang kastilyong buhangin na itinayo ni Marco ay unti-unti nang tinatangay ng alon ng katotohanan. At malapit na siyang harapin ang araw ng paghuhukom. Ang araw ng preliminary investigation ay dumating. Ang hangin sa labas ng piskalya ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Pagdating namin ni Isabel at ni Attorney Reyes, nandoon na sila, si Chloe, at sa tabi niya, ang kanyang ina, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang anak na para bang ayaw nitong bitiwan. Ito ang unang pagkakataon na muling makikita ni Isabel si Chloe mula nang mangyari ang lahat. Nakita ko ang sakit sa mga mata ng aking anak, ngunit nakita ko rin ang katatagan, hindi na siya ang babaeng durog na nakita ko sa kalye. Nakatayo na siya ngayon ng diretso. Naglakad kami papalapit sa kanila. Tumayo ang ina ni Chloe para salubungin kami. Manuel, bati niya. Isabel? Tumingin si Chloe kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Isabel, patawarin mo ako. Pulong niya. Hindi ko talaga alam. Tinitigan lang siya ni Isabel sandali. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na kalungkutan. Tumango lang siya ng bahagya. Isang tango na nagsasabing narinig niya, ngunit hindi pa handang magpatawad. At naiintindihan ko iyon. Maya-maya, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali. Bumaba si Marco, mag-isa. Ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ito ng isang balisang anyo. Ang kanyang damit ay kusot, ang kanyang mga mata ay mailap. Nang makita niya kaming lahat na magkakasama, ako, si Isabel, si Chloe, at ang ina nito, nakita ko siyang napalunok. Para kaming isang pader na hindi niya kayang gibain. Pumasok kami sa loob ng isang maliit na silid. Nandoon ang piskal, isang seryosong babae na may matalas na tingin. Isa-isang tinawag ang mga testimonya. Unang nagsalita si Aling Nena. Ikinuwento niya ang kanyang mga nakita at narinig, ang mga sigaw, ang pag-iyak, at ang gabi kung kailan itinulak ni Marco ang aking anak sa hallway. Ang kanyang testimonya bilang isang taong walang kinikilingan ay nagbigay ng bigat sa aming mga paratang. Sunod na tinawag si Chloe. Nanginginig siyang tumayo, inaalalayan ng kanyang ina. Sa simula, halos hindi marinig ang kanyang boses. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong lumalakas na para bang may isang bigat na nababawas sa kanyang dibdib sa bawat salitang kanyang binibitawan. Ikinuwento niya ang lahat,
kung paano siya niligawan ni Marco, kung paano nito sinabi na hiwalay na ito at inaapi ng asawa, kung paano siya pinangakuan ng isang magandang buhay. At isinalaysay niya ng detalyado kung paano siya inutusan ni Marco na magmadali sa pagbebenta ng bahay para sa kanilang kinabukasan. Inilabas niya ang mga printout ng kanilang mga text message, mga patunay na hindi maitatanggi, at ang huli niyang sinabi ang pinakamatindi sa lahat. Nang hinarap ko po siya tungkol sa mga kasinungalingan niya, sabi ni Chloe. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi, nagbanta po siya sa akin. Sinabi niya na kung magsasalita ako, sisirain niya ang buhay ko at sisiguraduhin niyang hindi ko makikita ang suporta niya para sa aming magiging anak. Ang salitang pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Tumingin ang piskal kay Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sunod, tinawag ako. Kalmado kong isinalaysay ang lahat. Mula sa gabing natagpuan ko ang aking anak hanggang sa mga ebidensyang nakalap ko, ang aking kwento ay hindi puno ng emosyon, puno ito ng mga katotohanan, at sa wakas si Marco na ang tinawag. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nanginginig. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi niyang lahat kami ay nagsisinungaling. Nabiktima lang siya, na pinagtutulungan namin siya, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang kanyang mga depensa ay guwang. Wala siyang maipakitang ebidensya, tanging mga salita laban sa isang bundok ng katotohanan. Sa bawat tanong ng piskal, lalo siyang nagkakabuhol-buhol sa kanyang mga sagot. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. At doon sa harap naming lahat, gumuho siya. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, ngunit nakita namin ito sa kanyang mga mata, ang pag-amin sa pagkatalo, ang pagtanggap na tapos na ang laro. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang pagdinig. Sinabi ng piskal na may nakita siyang probable cause para ituloy ang kaso sa korte. Sa madaling salita, mananagot siya. Paglabas namin ng silid, nakita namin si Marco na nakasandal sa pader, mag-isa. Ang kanyang abogado ay kausap ang isang staff. Nagtama ang aming mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang tingin, wala nang paghamon. Tanging isang basag na anyo, isang anyo ng isang taong nawala ng lahat. Nilampasan lang namin siya. Habang naglalakad kami papalayo sa gusaling iyon, hinawakan ni Isabel ang aking kamay, mahigpit. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong hindi na malamig ang kanyang mga kamay. Mayroon ng bahagyang init, isang senyales na ang buhay ay unti-unti nang bumabalik. Ang araw ng paghuhukom ay tapos na, at ngayon pwede na kaming magsimula sa susunod na kabanata, ang paghilom. May mga sandali sa ating buhay na parang isang mahabang gabi, madilim, malamig at tila walang katapusan. Sa loob ng mahigit 2 taon, ang anak ko ay nabuhay sa ganoong uri ng gabi. At ako naman, bilang kanyang ama, ay nabuhay sa anino ng gabing iyon, walang kamalay-malay sa kadilimang bumabalot sa kanya. Ngunit sabi nga nila, gaano man kahaba ang gabi, palagi itong sinusundan ng pagsikat ng araw. At ngayon, masasabi kong ang umaga ay dumating na sa aming buhay. Ang tawag ni Marco noong gabing iyon, ang tawag na puno ng pagsisisi, ay ang huling tunog ng kumukulong galit sa aking puso. Pagkatapos noon, napalitan ito ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi ko naramdaman ang saya ng isang nagwagi. Hindi ko naramdaman ang pagmamalaki ng isang nakaganti. Ang naramdaman ko lang ay pagtatapos. Isang kabanata na sa wakas ay naisara na. Hindi ko na muling nakausap si Marco. Ang balita tungkol sa kanya ay naririnig ko na lang paminsan-minsan mula kay Attorney Reyes. Ang kaso ay umuusad pa rin, ngunit para sa amin, hindi na iyon ang mahalaga. Ang hatol ng korte ay para sa batas. Ang hatol ng Diyos at ng konsensya ay iba. At mukhang nagsisimula ng harapin ni Marco ang mga iyon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa akin. Ito ay dahil sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang tunay na hustisya para sa akin ay hindi ang makita siyang nakakulong. Hindi iyon magbabalik ng mga luhang iniyak ng aking anak. Hindi iyon maghihilom sa mga sugat sa kanyang puso. Ang tunay na hustisya
ay ang makita kong muling ngumingiti si Isabel. Isang tunay na ngiti, hindi isang basag na pilit at unti-unti nakikita ko na iyon. Ang mga unang linggo matapos ang lahat ay mahirap pa rin. May mga gabi na naririnig ko siyang umiiyak ng tahimik sa kanyang kwarto. May mga araw na tulala lang siya nakatingin sa malayo. Hindi ko siya pinilit magsalita, hinayaan ko lang siya, sinasamahan ko lang siya. Minsan uupo lang kami sa aming maliit na balkonahe, magkatabi, walang imikan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay sapat na. Ang mahalaga ay alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sinamahan ko siyang magpatingin sa isang profesional, isang therapist, para tulungan siyang iproseso ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Noong una, ayaw niya. Nahihiya daw siya. Ngunit sinabi ko sa kanya, "Anak, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng katapangan." At naging matapang siya. Sa bawat sesyon, may unti-unting pagbabago. Para siyang isang halaman na unti-unting dinidiligan matapos ang isang mahabang tagtuyot. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga takot, tungkol sa kanyang mga pagsisisi, at tungkol sa kanyang mga pangarap na nakalimutan na niya. Isang araw, umuwi siyang may dalang isang maliit na paso na may tanim na sampaguita. "Para po sa hardin ni Mama," sabi niya. "Ang hardin na iyon ay napabayaan na mula nang pumanaw ang aking asawa. Ngayon may bagong buhay na naman. Sinimulan niyang ayusin ang hardin. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, nandoon siya, nagbubungkal ng lupa, nagdidilig, nag-aalis ng mga damo. At habang ginagawa niya iyon, para na rin niyang inaalis ang mga masasamang damo sa kanyang puso. Bawat bagong usbong na kanyang nakikita ay parang isang bagong pag-asa para sa kanya. Bumalik siya sa pagiging accountant sa isang maliit na kumpanya. Noong una, kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay nawala na ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita kong bumabalik ang dati niyang talino at sigla. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang pagtawa. Isang hapon habang nagkakape kami, nagkwento ako ng isang lumang biro na madalas kong sabihin nung bata pa siya. At tumawa siya, isang malakas walang halong pait na tawa. Napahinto ako. Tinitigan ko siya. At napangiti na lang din ako. Ang tunog na iyon, ang musika na iyon, matagal ko nang hindi narinig. Sa sandaling iyon, alam kong magiging maayos din ang lahat. Tungkol naman sa 5 milyong piso sa perang ninakaw sa kanya. Sa tulong ni Attorney Reyes, nagsampa kami ng hiwalay na civil case para mabawi iyon. Mahabang proseso at hindi kami umaasa na maibabalik pa ang lahat. Ngunit sabi ni Isabel, "Tay, ang pera, kikitain po ulit. Pero ang kapayapaan ng loob, hindi po nabibili." At sangayon ako doon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang perpektong paghihiganti. Ito ay isang kwento tungkol sa isang sirang pamilya na sinubukang buuin muli ang kanilang mga sarili. Ito ay tungkol sa katotohanan na sa ating pinakamadilim na sandali, ang tanging ilaw na ating kailangan ay ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Ako po si Manuel, isang simpleng ama, isang matanda ng lalaki na dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit kung may isang bagay na natutunan ko sa lahat ng ito, iyon ay ito. Ang pagiging isang magulang ay hindi natatapos. Hindi ito natatapos kapag lumaki na ang iyong anak. Hindi ito natatapos kapag nag-asawa na sila. Ito ay isang panghabambuhay na pangako. Isang pangakong nandyan ka para saluhin sila kahit gaano pa sila kalakas pumagsak. Sa inyo pong lahat na nakikinig ngayon, lalo na sa mga kapwa ko, magulang at lolo't lola, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aking kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag po nating kalimutan na ang ating pamilya ang ating tunay na yaman. At ang pagmamahal ang ating pinakamalakas na sandata. Muli ako po si Manuel at ito, ang aking kwento.